Welcome to Donmar TV News Channel. Iisa ang panawagan ng iba't ibang grupo na nagtungo ngayon sa COMELEC o kaninang umaga na tuluyan ng idiskwalipika ng Commission on Elections ang kandidatura ni Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi na umano dapat na may isa pang Marcos na muling makabalik sa pamahalaan o sa Malacanang. Kabilang sa mga grupo na nagtungo sa COMELEC ngayong umaga ay ang Anak Pawis, Kilusang Mayo 1, Bayan Muna at Karma na isa sa mga petitioner din laban kay Marcos. Nandito kami ngayon sa harapan ng Commission on Election para ipanawagan sa COMELEC na i-resolve na yung motion for early resolution ng pinail naming petition for disqualification noong November 18. Binigyang diin pa ng mga ito ang pagiging convicted umano ng senador sa kasong paglabag sa tax code ay sapat na batayan para hindi na makahawak ng posisyon sa gobyerno ang dating mambabatas. Wala siyang karapatan na tumakbo dahil ang dami niyang mga kasalanan. Panawagan din ng mga ito sa COMELEC na madaliin ang paglalabas ng resolusyon sa mga inihaing petisyon laban kay Marcos. At hiling din nila na maging patas ang COMELEC at sumunod lamang sa mga ipinatutupad nilang batas. Kasama si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa mga nahuling bikers sa hindi pagsuot ng helmet. Ito ay habang ginagawa ang Cycle to End Violence Against Women bike event sa lungsod na isyuhan din ang violation tickets ng Department of Public Order and Safety si Cherry Atilano ng UN Food System Champions kaugnay ng paglabag sa City Ordinance 2942-2021. Pinagbayad si Belmonte ng penalty na 300 pesos. Paliwanag ng alkalde, ibinigay niya kasi ang kanyang helmet sa isang kapwa biker. Sa kabila nito, pinuri ni Belmonte ang dipo sa anyay mahigpit na pagpapatupad ng batas. Pinaliwanag ni Inday kanina kung ba't daw parang kausap niyo yung audience kanina. Hindi ko alam kung saan yung audience, but nagbibisaya so presumably nasa Mindanao or nasa Visayas. Tapos ang sabi niya, marami sa inyo parang inaasahan na itatakbo ko presidente. 'Di ba? Pero ang tinakbo ko vice president, so explain siya. Tapos afterwards binanggit ni Mayor Inday yung kay Bongbong Marcos. Ba't daw napili niya na si Bongbong Marcos? Kasi daw marunong magdesisyon. Mahaba daw yung executive experience at saka decisive. Hindi daw yung tatanungin mo ng desisyon tapos wait lang muna, ganon. Medyo shady bitch talaga ko dito si Inday Sara. Pinitik si Bongo nun hindi niya ba napansin? Tangob City, Misamis Occidental. Mindanao nga. Misamis pala Tangob. Yeah. Akala ko naman Mindoro, Occidental Mindoro. Misamis. Oo, yun. So, tawag doon. Bisaya nga. Misamis North Mindanao yun, di ba? Ang alam ko kasi yung Misamis Oriental, nakapalibot nasa loob nun yung Cagayan de Oro. Ayun, doon ako familiar Misamis Oriental, yung Occidental hindi masyado. But anyhow, point is, tawa ako kanina, sinabi niya na hindi yung sabi ni Inday Sara, hindi yung magdidesisyon tapos wait lang muna. So parang pinitik ni Mayor Inday na naman si Senator Bongo. Kasi 'di ba, yung statement kahapon ni Senator Bongo, nagdesisyon siya na mag-announce na magde-decision siya. Parang yung dati 'di ba natatawa tayo kay Lenny, sabi ni Lenny may mag-a-announce daw siya nag-announce siya na meron siyang announcement, yung ganon. O parang ganon kasi kung matatandaan nyo kahapon si Cagayan Governor, what's his name? Si Governor Mamba. Sabi daw nung nag-meeting daw yung mga governors sa Malacanang 2 days ago, nagulat daw sila kasi ang inaasahan nila ipopromote ni President Duterte si Senator Bongo bilang presidential candidate. Instead, ang narinig daw nila according kay Governor Mamba, aatras daw si Senator Bongo.
The next day, pumutok yung balita sa Bombo Radio Tagagaraw. Tapos, gano'n nga, nirelay ni Governor Mamba yung di umano yung nangyari sa Malacanang the previous day. And then, what's weirder, sabi ko, sige, hingin ko yung side ni Senator Bongo. Tapos nung tinext ako ni Senator Bongo, ang sabi ba naman, maglalabas daw siya ng statement. So, naglabas siya ng statement pagkahaba-haba. Pero ang bottom line, wala pa siyang desisyon. So I just find it weird. I just find it hindi na weird, pero funny that Inday Sara will on the next day say na gusto niya si Bongbong kasi marunong magdesisyon. Hindi yung kasi sinabi niya yung kadyot lang. Para ba yun? Sinabi niya kadyot lang. Mag-isip muna ako, parang gano'n yung sinabi niya kanina sa Misamis. So sabi ko, marunong talagang pumitik si Sara nang hindi halata. Alright. Sabi ni Neil Conjusta, sabi naman namumulitika lang raw yung governor ng Cagayan. Well, so far ang nagsalita pa lang na governor si Governor Mamba. Wala pang ibang governor na nagsasalita. However, nung tinanong ko yung mga iba kong kilala na governor na hindi ko pwede i-disclose kasi baka mapag-initan sila. Ang sabi nila, totoo yung sinabi ni Mamba. Actually, may mga extra details pa nga. Na hindi ko pwedeng ikwento eh. Pero pag nalaman yung extra details, matatawa lang kayo eh. Anyway, so, ba't ko sinabi na I think most camps are on wait and see mode? Kasi I think, hinihintay talaga nilang matapos yung DQ. Kasi alam nyo guys, di ba, hinimay-himay na natin yung DQ and all. And ako, generally, matatapon lang yun eh. And I think, kahit yung mga dekampanilya na abogado, halimbawa ni Attorney Nilo Divina, sabi, walang ang nipis-nipis ng kaso na yan, hirap pumasan yan. Kasi imagine niyo guys, ito lang napakasimple lang, ano magiging effect niyan? Ang issue po ni Bongbong Marcos ay non-filing of tax return, hindi po tax evasion. So, if you're going to perpetually, absolutely disqualify someone for not submitting just one ITR, and perpetual disqualification mo for public officer employment, edi ibig sabihin ang daming tapos magiging retroactive pa yung datingan. Edi lahat ng nakamiss ng ITR, kahit hindi nila sa kasalanan or alam yon in-exile sila sa labas or for some other reason, disqualified na, sibak na sa gobyerno. Yung mga teacher dyan, check ninyo ha, kung nakapag-submit kayo ng ITR, mamaya hindi. Diba? So anyway, point is, delikado yung kung mag-grant yung disqualification case, yung primary disqualification case on the basis ng violation ng Section 45 of the 1977 National Internal Revenue Code. Delikado yung kanyang magiging consequences para sa hindi lang kay Bongbong Marcos kundi sa maraming mga opisyal. So ako personally, in my opinion, feeling ko hindi papasa yung DQ. Kaya lang, nakalimutan nyo na nasa Pilipinas tayo. There are political realities here that may or may not be present in more advanced democracies. So, I think there's still a chance na ma-DQ si Bongbong. At least ng COMELEC level ha. Yung nakikita ko, mahirap sa Supreme Court kasi alam yon, mas mahirap isway ang Supreme Court. Pero yung sa COMELEC, baka mas madali. Ngayon, ang eksena guys, wala pang desisyon sa DQ, pwede siyang magapang. So, sinasabi ko na wait and see mode kasi you judging from yung reaction ni Senator Bongo and juxtaposing what I heard from some governors, mukha ding di ba pinaliwanag ko kahapon doon sa yung kanyang non-statement na it will result, it has 4 possible parang underpinnings. Ganito.
So ang sabi, 'di ba basically sabi ni Senator Bongo, malaking willing daw siya na mag-ultimate sacrifice, na hirap-hirap loob niya, napilitan lang siya tumakbo, ganyan. Pero sa dulo, ang sinabi niya, hihintay pa daw siya ng sign from God. So sabi ko, anong sign from God? Sabi ni Jeremy, so drama lang pala yung kay Go? Well, I wouldn't say na drama lang. There's a possibility na he might be saying the truth. But from experience, ang nakikita ko, from experience, having watched the inner workings of Philippine politics for the past 6 years, truth is a rarity. So I see three possible alternate explanations. Ang sabi ko kagabi do sa TPN SMNI, so una is Bongo saying the truth, telling the truth. Now, assuming he's not telling the truth, what are the other possible explanations? Second, yung other possible explanations are A, drama lang. Alam mo, emotional si kuya. O magpaka-emotional siya, ganun lang. Baka naman nag-grieve pa, ewan ko. Tapos, number 3, yung second na alternate explanation is, he might be trying to get concessions from the winning camp. So for example, sige, hindi na ako magpe-presidente, pero akin na lang itong cabinet, sa bata ko na lang itong cabinet portfolio na to. Diba? Pwede rin naman yun. And it's a political reality. I'm not judging. It's up to you and who you think will win yung discussions about that, yung negotiations. However, ang nakikita ko na likely na alternate explanation ay yung pangatlo. Yung DQ. Kasi sabi niya sign from God. Ano pa ba sign from God? Na-DQ yung top notcher. Kasi imagine niyo guys, imagine na scenario. Kasi ngayon, basically, I'll be honest with you, it's just a 3-way race. It's Bongbong Marcos, Leni Robredo, and Isko Moreno. Tapos Leni and Isko, ang layo sa number 2 and number 3. Now, it becomes a 4-way race with Senator Bongo, kahit na isa sa pinakamababa na rate na preference sa Senator Bongo because he is part of the administration. So, the premise here is, parang the point I'm trying to make is, if BBM gets disqualified, walang lito lahat ng tao. Yung mga supporter ni BBM na right now is at about 57%. So imagine niyo yun. Saan sila pupunta? Siguro, yung ibang mga tao na nakapaligid kay Senator Bongo, sinasabi na, pag na-disqualify siguro si BBM, baka sa'yo pumunta. Baka ganon? Di ko alam. Kaya lang ang problema kasi guys, ang ini-imagine ko, ganun nga ba ang mangyayari? Let's assume, dalawa yung critical day is the decision on the Bongbong disqualification case. And then, there are only 2 possible outcomes. First, mag-grant yung petition to deny due course, in short, Bongbong will not run. Or, number 2, hindi mag-grant, ma-deny, and Bongbong will run. If Bongbong will run, it's pretty obvious na medyo futile na ang attempts na kahit sinong kandidato, and even Leni Robredo. Alam mo, honestly, I bet pagkatapos ng mga several na stunts ni Vice President Leni Robredo, pati yung Hadouken, yung Eddie Pikachu, yung mga ganon, pababa pa rating niyan. Ngayon, ang ang ini-imagine ko kasi ganito, suppose yun yung, gumugulo yung paliwanag ko eh. Dalawa yung possibility, ituloy ni Bongo o hindi, yung kanyang kandidatura. Pag itinuloy niya, tapos yung pagtuloy niya ay independent sa magiging resulta ng DQ, it's gonna be bad. Kasi, you know what, it's gonna be bad for him. Why? Kasi alam mo, 6 years nasa opisina yan, ang daming, syempre ginawang hanap buhay na yata ng ibang tao, yung maghanap ng baho ng gobyerno. Sa palagay nyo ba, pag nag-campaign season na, tapos, maximum na yung batuhan ng putek?
walang maibabato sa administrasyon, hindi mababato yan. I've heard, wala sa possession ko yung mga dokumento, pero I've seen them. I would say na malaki magiging sakit ng ulo ni Senator Bongo if he continues and BBM is also there to continue his candidacy. So, ang nakikita ko lang na way out for Senator Bongo is to have BBM disqualified so that somehow they can hope na yung lilipat yung mga botante ni BBM sa kanya, yung mga main DDS. Kung ma-DQ si BBM, si Parlade po kami. Kay Parlade, decision na yun. Sabi, may nagsalita daw mga loyalists, sabi ni Betseli Sarmiento, no BBM, no vote kami mga loyalists, TP. Well, that's a decision yun if you're gonna vote or not. But the reality is, even if you refrain from voting, even if you boycott the elections, other people won't. What if there are 55-60 million voters and only one person voted? Di by default, panalo na yung boboto ng person na yun. Diba?